po dito sa lungsod ng Dagupan. Good afternoon po, attorney. Ako po ang inyong makakasama, Bombo Jaira May Anca. Siguro pagbati po muna sa ating listeners and viewers po. Hello, Bombo Jai. Magandang hapon sa iyo. Ganon din sa ating mga tagapakinig sa 1125 kHz sa AM band. Ganon din sa Facebook Live viewers natin sa on digital. Ano po ang meron sa ating ngayong hapon? Yes. Ati Bombo ay Yes, attorney, kasi meron pong nag-message din regarding naman po ito sa usapin ng cyber libel kasi nakapag-post daw po siya matapos po nilang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kasama yung kapitbahay niya. So, ito po yung concern niya. Marami pong nakakilala dun po sa post niya kung sino po yung tinutukoy at kung sino po yung binabanggit niya sa kanyang post. Though, hindi naman po niya binanggit yung pangalan mismo. Yun nga lang, yung mga kapitbahay din nila na iba at ibang kakilala, alam po kung sino talaga yung pinatatamaan niya mismo sa kanyang post. So, attorney, tanong po, sa ganitong sitwasyon ba, ano po ba yung elemento para masabing cyber libel po ang isang post po sa social media? may limang elemento ang krimen ng cyber libel. Ang libel, sa mga unang panahon pala, bigyan natin ng pahapyaw, ito po yung mga paninira ng tao, no, na nakasulat sa mga periodiko. O dili kaya ito ay nailathala sa pamagitan ng mga radyo. Subalit sa usbong ng panahon, improvement ng technology, may mga lugar na pwedeng i-post ang paninira. May lathala ang paninira at yun nga yung sa mga social media. So dito, ang batas ngayon ay ang cyber libel. Sa cyber libel, ang mga sumusunod ang elemento. Merong pagbibintang ng krimen, ng bisyo, kakulangan, at o dili kaya kondisyon ng isang tao, no? O dili kaya ay isang korporasyon. Pagbabanta sa pamamagitan ng isa sa publiko, boboay. At kahit na isang tao ang makabasa dito sa post sa Facebook, sa Twitter at iba pa, no? This can sufficiently become a libel on cyber. Pangatlo, Bombo Ira, ang imputasyon ay malicious. Ibig sabihin, alam ng tao na yung kanyang pinost ay walang katotohanan. At syempre, ang pagbibintang ay nakadirekta sa isang tao, isang korporasyon, o isang taong patay na, no? Para siraan ang kanyang memorya. At syempre, ang pag-post na ito, ang dahilan ay para gawan, hamakin, para pahiyain at i-discredit ang tao na nasira. Yan po ang mga elemento at ito ay na-post sa social media. Go ahead, Bombo ay. Yes, attorney, nabanggit nyo po itong pagbibintang na related po sa cyber libel. So, yung napagbintangan po nitong nag-post or nung napagbintangan po sa isang post, maaari po ba niyang maging batayan yung reklamo kahit na wala po siyang sapat na ebidensya na siya po yung tinutukoy sa isang social media post po? Well, kung masama ang loob ng isang tao at akala niya ay siya yun, kung hindi nabanggit ang pangalan, pati apelido, pagkakakilanlan, yan ay isang mahirap na patunayan na kasong libel. Kaya't napaka-importante na may pagkakakilanlan yung taong nasisiraan sa kasong cyber libel or libel. Go ahead, Bombo Jai.
Attorney, paano po yun? Kasi ang sinasabi po ay kahit na hindi po binanggit yung pangalan, pero malinaw po sa mga kaibigan, mga kapitbahay at iba pong kakilala na alam po nila kung sino yung tinutukoy. Maaari po ba itong magkaroon ng pananagutan po dun sa parang naparatangan po? Well, sa aking legal opinion, depende po yan sa huwes. At depende po yan sa post. No? Kinakailangan kasi kahit man mayroong jurisprudence na kung saan kung hindi na natukoy yung pangalan, subalit siya po ay natukoy at matutukoy, no? Ay pwedeng papasok. Kaya lang sa akin po, Bombo Jai, ko mas mahirap patunayan kung hindi nakalathala yung kabuuan ng pangalan. Go ahead, Bombo Jai. Attorney, para lang din po sa kaalaman namin at ng ating pong viewers, ano naman po yung pagkakaiba ng cyber libel sa oral defamation at simpleng pagpapahayag po ng kani-kanilang opinion online? Well, Bombo Jai, ang oral defamation ay paninirang puri sa pamamagitan ng pananalita at hindi na ilathala at hindi naman ito naisulat o naipost sa Facebook. No? Samantala, ang cyber libel ay ito po yung mga nailathala sa pamamagitan ng paninira sa pamamagitan ng Facebook. Sa ating work sa media, no? Kung katotohanan ang inilalathala, no? Ay wala namang libel doon, no? Lalong-lalo na yung mga trabaho ng mga public officials. Ang simpleng kritisismo at iba pang comment na kung saan ito po ay patungkol sa trabaho, hindi personal hindi personal kundi sa trabaho ng isang public official ay malimit na walang kasong libel. Go ahead, Bombo Jai. Yes. Attorney, paano naman po kung sa isang post ay doon po binanggit yung kanyang pangalan na tungkol po ito or patungkol po sa paninira sa kanya, sa reputasyon niya, ano po yung mga dapat gawin or unang legal na hakbang na dapat pong gawin ng biktima sakaling makaranas po siya ng mga ganitong insidente po? Well, unang-una, siyempre, kung ito po ay cyber libel, i-screenshot po niya yung malicious post. Pangalawa, ito ang mabigat na dapat i-prove. Yung Facebook post, kailangan may pruweba na ang may-ari noon, no, ay yung taong author na pinagbibintangan. So, kung halimbawa may isang pangalan sa Facebook, akala ito yon, pero walang pruweba na galing certificate sa Facebook na ang gumawa nito ay itong taong ito, mukhang mahirap. Mahirap patunayan din. Kaya kinakailangan ma-establish na yung Facebook account ay pagmamayari ng taong pinagbibintangan. At sunod-sunod na yung mga elemento na nasabi ko, Bombo Jai. Go ahead. Kung napatunayan po, attorney, kung sino talaga yung nasa likod ng isang post dahil nga po may sinisiraan po siyang tao, sino naman po yung dapat unang lapitan ng biktima at ano po yung kasunod na hakbang na dapat po niyang gawin? Pag mayroong pagkakakilanlan, ay pumunta meron po tayo sa Dagupan City ng Cybercrime Unit. At doon, usually, sila po ay may kakayahan na patunayan kung sino nga yung taong may author ng isang account sa Facebook. At pagkatapos,
maghabla sa pamagitan ng Philippine National Police Cybercrime Unit ng ganun nga na krimen ng cyber libel. Ang Philippine National Police naman, ipa-file yan sa City Prosecution Office. Tandaan na kinakailangan i-file ito sa loob ng 1 taon. Dahil pag nawala ang na lumampas ng 1 taon, wala na, mayroong tinatawag na prescription of offense. Para bagang gamot na mayroon lang visa sa loob ng isang panahon. At sa kasong cyber libel, if I remember right, ito yata ay 1 taon. Go ahead, Bombo Jai. Last na lang po siguro, attorney, ano naman po yung dapat tandaan ng publiko bago po sila mag-post ng mga akusasyon or negative comments tungkol po sa ibang tao sa isang social media po? Bombo Jai, napakahalaga at nagpapasalamat ako na naging paksa itong cyber libel sa ating programa sa Duralex Sedlex sapagkat dumadami ang ganitong mga kaso. At dahil nga nag-aaway-away sila sa pamamagitan ng social media, noong unang panahon, ang unang nagkakakaso ng mga libel ay yung mga periodista, may mga komentarista sa mga batikang radyo, no? Subalit, sa panahon ngayon, dahil nga dito ay lahat ay may access sa social media, kahit na sino lamang ay pwedeng mademanda sa kasong paninira. Tandaan po natin mga kalugar na wag naman natin gamitin ang social media bilang lugar na pagtatanggalan, pagbubuhusan ng inyong galit. Sapagkat pag kayo po ay galit, kung ano-ano po ang inyong maiisip at kung ano-ano ang inyong mga maisusulat, pati nga yung mga pangalan, etc. etc. At ito ay maaaring pagmulan ng kaso na kung saan kayo po ay maaaring magsisi dahil kayo po ay may stress sa isang kaso. Kayo po ay kukuha ng abogado, kayo po ay maabala sa oras ninyo, sa inyong trabaho, sa inyong oras sa bahay, imbes din nasa bahay na mag-aalaga ng ating mga anak, kayo po ay nandoon sa hukuman at maraming tao doon sa hukuman at makikita nila na kayo ay nahabla sa isang kasong cyber libel. Kaya mga kapatid, sana ho ay pag kayo po ay galit, iwasan ninyo ang social media. Punta na lang ho kayo diretso po sa barangay para mag-demanda. Doon kayo magreklamo kung anong sama ng loob ninyo. Doon nyo na lang ibuhos sa barangay at wag na lang po dito sa social media. Maraming salamat, Bombo Jai. Ito po si Abogado Joey Tamayo, Basta Radyo, Bombo.